Ay mga boss. So, second day na namin. It's 11:23 na. So, late nag-breakfast kasi 7:30 na nagising. Tapos, nag-swimming pa yung dalawa. So, 3 hours and 5 minutes from here. Papagas lang siguro. Malang gas dito? Base dito, 2:29 PM kami darating. So, may isang stopover. So, mga 3 na siguro. Sana enough time na yung 3 to maybe 3 to 6 or 3 to 7. So, lang ano. Okay, yung price of 149. Okay, mamaya ulit mga boss. $50. Tignan natin kung napuno ba siya. Hindi siguro. Depende sa natira mo kanina. May almost na rin. May kita. Ayun, almost na rin. Hello ulit mga boss. 30 minutes na ang lumipas. So bago tumatulog, i-ano na natin. Makipagkwentuhan muna tayo kasi mamaya talog na to. So yun, meron pa kaming 2 hours and 10 minutes na babiyahe. And yeah, before natin makatulog before din ako antokin mag-stop over, kwentuhan muna tayo sa nakalipas na 1 year na hindi kami nag-video. Ngayon kasama na siya, diba may namakita ko last video no quick lang. Ngayon ayun, siya na magsasabi nito more details nang nangyari sa amin. Diba nga lumipat yun nga, diba dumating kami sa Canada 2021 sa Toronto. Then after almost 2 years pumunta kami ng Windsor. So after a year bumalik kami ng Toronto. Even if may may kontrata siya kasi sa hospital siya sa Windsor General Hospital. May kontrata siya na 2 years pero binreak niya yung contract and lumipat kami pabalik sa Toronto. Sayang nga nun di ba? Kasi parang may tawag din. May CCPN, may bonus na hindi namin nakuha. Hindi na kompleto. Kasi kailangan makompleto may 24 months yung contract nga para makuha mo yung bonus. So, ayun. Sayang. Pero, anyway, moving forward.
So, ba't kami lumipat? Ba't pa kami lumipat? At ano nangyari sa amin after a year? Nang pagkalipat dito, pabalik ng Toronto. So, yun nga nabanggit ko. Sa akin, yung kung ano yung work ko pagbalik, yun pa rin yung work ko ngayon. Tuloy-tuloy naman. So far, walang problema. May mga problema, pero sa work naman yun, normal lang naman. Yeah, for her, anong nangyari sa Nag-iwan pa rin. Kaso nakailang lipat na. In a good way naman. Yun nga, at least dito, mas maraming choices. dito, Work dito sa Toronto. Sa Toronto, mas maraming opportunity na mawo-workout namin yung schedule namin. Nga, kasi sa Windsor, yun lang yung hospital doon. And then, Pero meron doon, di ba, naalala mo, may parang long-term care? nag-part-time ako ng long-term care as nurse din. Pero hindi ko rin tinuloy kasi parang medyo na-overwhelmed pa ako nun. Kasi bagong nurse ako sa hospital. And first time ko mag-work sa hospital since naging nurse ako even sa Pinas. So malaking adjustment siya. But nung nag-move kami dito sa Toronto, yun yung unang job ko sa long-term care as nurse manager. Mga 6 months din ako doon eh. Okay naman siya kasi night shift na. Yung hirap pala. Pero yun na, baka kasi may nag-isip na hindi ka nag-nurse sa hospital. Hindi pa siya na-required dito. Para maging nurse ka. So hindi naman siya ni-required na kasi hindi naman siya ni-required specifically na dapat hospital yung experience mo. But of course, may bearing din siya. I mean, kung maraming applicants, sino bang pipiliin? Yung may hospital experience or yung walang hospital experience? Hindi, in terms of pagiging RA, sa pagkuha ng RA. Sa pagiging nurse. So, hindi naman. Ang ginamit kong work experience sa Pinas, yung work experience ko sa occupational health nurse, nursing experience pa rin naman siya. So, Kino-consider siya. Kino-consider siya. Hindi lang siya kino-consider in terms of sa registration as nurse. Kino-consider din siya in terms of salary adjustment. Okay. Yeah. So, baka kasi iba iniisip nila, kailangan hospital experience lang. Hindi. Kahit yung experience ko nun sa construction as a company nurse, ang kinikredit is depends on how many hours you work in the past 10 years. So, yun, kinount siya. And thankful naman tayo at ni-recognize nila yung mga ganung work experience kahit hindi hospital. So, pero ano yun hindi yun sa lahat ng ng work as nurse dito sa Ontario. Yung mga organizations, hospitals na under ng ONA or Ontario Nurses Association, meron silang collective bargaining agreement na they would recognize your previous, work experience as nurse in the last 10 years and they will make necessary wage adjustment. So, nung nasa long-term care ako, hindi kasi yun under ng ONA, yung role ko is a nurse manager. So, mababa ang starting rate ko doon compared kapag sa hospital ka na merong union na, which is the ONA. Back to topic. Back to yung pinag-usapan natin kanina. Bakit kami nag-move back to Toronto from Windsor na? Kasi nga sa opportunity na limited sa Windsor. Siyempre, pag limited, mapipilitan ka tanggapin kung ano yung available. Same time, sa scheduling na mahihirapan. Kasi doon talaga kami nag-i-struggle sa schedule. Kasi nga, syempre, di ba tulad doon ng Pinas na meron pang pwedeng may mga parents ka or kamag-anak or mga kamag-anak or pinsan na pwedeng magbantay. Or pwede ka rin maghanap ng magbabantay talaga, so mag-hire. Madali lang dito kasi walang ganun.
Bukod sa wala kaming kamag-anak talaga dito. Mahirap talaga Pwede ka mag-ano. naman Kasi mag-hire. pwede kang nga mag-hire, yun nga. Mahal na. Pwede kang mag-hire pero mahal. Eh, Ganda halos naman. magkano yun. Halos kalahati na ng sahod mo papasahod sa ano, sa magbabantay. Sayang naman. Ayun ang inano namin dito kaya bumalik kami ng Toronto, which is So okay far, naman. okay naman. Oo, kasi nakuha namin yung gusto naming work, tapos yung schedule especially, yun yung talagang ano namin, nag-work out naman. Ngayon, okay naman. Tapos, kung Mas doon, okay siya. Mas okay siya. yung childcare na talagang malaking tulong sa amin. Kasi right now, itong dalawa naka-childcare pa rin. Before and after school. So, bukod sa maganda na yung schedule namin sa work, may childcare pa. Which is yun yung isang na yung main problema din sa Windsor. Kasi nag-apply kami for childcare nga na Walang magbabantay. waitlist. Naka-waitlist kami and even pabalik na kami, parang Wala wala pa pa rin Walang spot. status kung may spot or waitlist pa rin. Wala talaga. Hindi nga tayo nun eh, parang tumawag lang tayo, tapos sabi, we don't have any vacancy. Wala man lang parang, okay, we'll get your information and then parang register and then parang stay put kayo. Yeah. Dito sa Toronto, nasa Windsor pa lang kami, nag-apply na ako. And then, yun, register. Thankfully naman before nung pasukan, na may spot for before and after school. Doon din mismo sa school mo mga bata. Kaya, ayun, malaking okay talaga yung pagbalik namin sa Toronto. But syempre, may bayad yung before and after school. May bayad pero Nako-compensate naman kasi. compensate kasi especially yung sa after school nakakuha tayo ng spot sa government Community center. community center. So magkano na binabayad natin? $10 per year. $10 per year, di ba? Before, magkano yun? Ano sila eh, parang 400 bi-weekly, dalawang bata. 400 by week. Sa after school lang yun. Before, last year yun pero ngayong year kasi nakakuha kami ng spot for them sa dalawang bata na yun nga sa community. Parang pahirapan siya na ang timingan lang na nung nag-research siya is may bakanting dalawa. So, As tinrap na dalawa kagad na lang. namin. As in talagang last na yun, talagang meant to be. Tinrap na namin. Kasi hindi naman narinig. Kung wala namang pasok siya, pwede naman namin pasunduin sa after school yung mga bata. Kaya, kumbaga flexible din yung ano. Hindi naman sila everyday nag-after school. Yeah, hindi naman everyday. Dahil nga sa schedule namin na nakuha na ngayon. Kasi kawawa rin yung mga bata dahil syempre pagod din. Ayaw naman namin na magpagod masyado. Lalo kaso yung maliit, siya sobrang energetic. May taekwondo class pang in-enroll na gusto siya. May dance pa siya. May dance pa sa church. Tapos si ate rin, ngayon next week may piano and violin class. So yun yung mga parang kinompensate namin dahil nga medyo nakasave kami dun sa childcare. Pang extra activities na rin ng mga bata. Kasi gusto naman nila. Para kaysa naman puro cellphone. Maganda naman yun. Ano rin, skills. Ayun, so far doon kami sa community pa rin sa area namin dati. Same building. Same building actually. Pero, syempre may rin kami. May pangarap din kami magkabahay dito. So, well, ibang topic na yun. Pero, hopefully next year. Kasabay ng citizenship. O yun nga pala, speak of citizenship, yun nga, PR na kami, di ba, sa last video. Parang, hindi pa yata lumalabas yung PR card namin noon. Last year. Yan, may PR card na kami. Parang lumabas din siya ng October last year. Then hopefully by October this year, next year, 2 years na kami, so pwede na kayo mag-apply ng citizenship. Yes. Doon ba yung mga nangyaring in between dun sa 1 year? So, syempre hindi lang naman yun puro work. May mga nagpunta kami ng Tobermory,
Sayang nga natin ng video. Kaya punta kami Nag-camping kami. Camping kami, Ang 3 ganda. days and 2 nights din, Dobermori. Sino So mag-send ka far, ng picture? yeah. Post ka ng ilang So picture. far, yun yung One of the best. one of the best na napuntahan Camping namin. site. Oh. Hindi naman sa Tapos- hindi naman sa tayo parang lagi tayo nagka-camping, pero at least yun parang ganda. Oo, sa ano namin, sa Mga 4 years ilang- namin dito. na ilang beses nag-camping. So far, siya yung pinakamagandang napuntahan namin. Kasi may side trip eh. Pwede kang pumunta sa grotto, sa island, like Tapos, yun sa ano, sa downtown. yung barko, pag Ah, screw. Anong Cruise. Screw. Screwdriver. Para mag Cruise ship. Tapos meron dong mga shipwreck, nakikita mo. Mag-post, So far, yun yung pinakamaganda. Although maganda rin yung kay ano, yung nag-post sa Pinoy Toronto group, si Kila Kabayan, Kabayan Cottage. nagpunta rin kami, no, Punta rin 2023 kami yata. ng Before tayo nag-Windsor. before kami nag-Windsor. Yeah, maganda rin doon. Maganda. Yun lang ang kung sa facility niya and sa bahay and sa The best. ano sa lake, sobrang okay na okay din talaga. Kaso nga lang, yun nga, limited lang, doon ka lang makakaano. Kumbaga kung 3 days ka, parang doon ka lang 3 Hindi days. kasi nag-side yun, trip maano nun eh. ka. Parang na-enjoy na rin kasi tayo dun eh. Oo. Pero pwede namang din mag-side trip. Pwede Yun rin lang. mag-side trip dun sa, kaso nga lang wala Hindi, silang parang known na. Na pwede punta. Pero Yeah. anyway, ganda pa rin. Ganda pa rin, tapos saan po tayo Niagara. Niagara Falls, yun, ito naman, as always din. Madalas kasi Ottawa. malapit eh. Ayun, nag-Ottawa kami. And then, Nag-Ottawa kami parang a month or 2 months ago. August. O parang August. Then, yun, nag-side trip kami dito ng Montreal nun eh. Balikan lang. Kaya nagustuhan namin, kaya bumalik nga kami dito ngayon. Kasi nagustuhan namin ito din. Montreal. Ngayon, yun nga, dito kami. Punta naman kami ng Old Quebec. Old Quebec City. So, sabi ng mga kawork ko nga, ito rin pinaka-ganda. Ang ganda ng view. Kung nakikita nyo lang ngayon, talagang fall na fall siya. Unlike yung mga puno dun sa Toronto, medyo green pa. Dito, Medyo malamig fall kasi- colors na mas talaga malamig kasi siya. rito. Ang ganda ng vibes. Kung may tanong kayo about sa nurse siya, Ay, pero hindi na ako nag-work as, ano, as a bedside oh, yun nurse. pala. Hindi na ako sa hospital, hindi na ako Sa hospital ka, pero hindi ka, Hindi ako bedside. hindi siya Hindi ako bedside. sa direct patient care. And then, ano pa rin siya. Yun pala yung maganda sa work niya kasi hindi na ganun ka-stressful. Hindi na masakit sa katawan, Besh. Hindi na masakit sa katawan daw. Tapos, kasi nga, ano, parang coordinator eh. Care coordinator. Yeah. So, yun. Required lang siya Yung sa mga, parang nurse pa rin yung kailangan eh. Oo, kailangan RN. So, kung RN kayo na naghahanap ng work na hindi bedside at ayaw nyo ng long-term care, yun, pwede nyo explore yung option ng care coordinator sa Ontario. I'm not sure with the other provinces. Yeah, the salary is, ano rin, same as salary. Competitive din siya. Hindi siya 100% the same ng rate sa bedside nurse, pero wala kaming night shift. And then meron kaming 8-hour shift and meron din kaming 11-hour shift. So anyway, yung 11-hour shift kasi na yun, bago yun. So baka technically pag nag-apply kayo, 8 hours pa rin yung makuha nyo, which is usually Monday to Friday. And then kung mag-weekends naman, parang once or twice in every 6 months, 6 weeks siya. So okay pa rin, diba? Hindi siya yung ganun ka-heavy na workload. So wala kaming direct patient care, pero we help yung mga patients na going home back to their home, to the community, to have home care services. So yun yung role ko ngayon. And yun lang, nakakalungkot lang yung sa mga Pinoy international educated nurse groups. Dami pa rin nagpo-post na hirap makahanap ng work sa Ontario, lumilipat na ng ibang province or vice versa. So, apply lang apply. Yung nasabi ko kasi maraming work eh. Maraming work. Siguro hindi lang natin na-explore.
may mga ganun palang work. Diba? Kasi yun nga, hook din yun eh, di ba? Oo, may hook din kami. Yung Healthcare Ontario pension something. Pension plan. Pension plan. Yun din yung yun din yung common na parang Isa sa mga healthcare workers. isa sa mga major tinatarget din ng mga nurses sa work na ina-applyan nila is yung may hook. Hindi lang nurses, kasi sa amin nga, di ba? Oo, healthcare. Sa amin kasi, sa akin kasi healthcare din siya. Although hindi siya So hospital, siya hindi siya nurse, may hook din siya. may hook diba? din ako. Ang taray. Kasi akala ko before, mga mga healthcare na. Pero healthcare din kasi yung work environment niya. Pero hindi siya healthcare worker. Tama ba? Healthcare, yeah. Oo. Tama, hindi ka naman nurse Healthcare, or- healthcare worker pa rin in a sense kasi nasa Yeah. healthcare setting kami. Healthcare setting kayo, pero ang work mo, hindi healthcare. Hindi healthcare kasi, Parang technical eh. yeah. Pero hindi Kaya siya. tayong mga equipments, mga maintenance stops. May hook na rin siya. So yun yung maganda kasi, yung hook na yan. Yeah. Ano ba yung hook na yan? Bakit siya maganda? Pag retire kasi tayo, may makukuha tayong monthly pension on top dun sa binibigay ng Canadian government, which is the CPP, CCP ba? CCP? CCP, Canadian Pension, CPP pala. CPP pala, Canadian Pension Plan, tapos meron din yung old age pension. So on top pa siya nun. So, ayun, at least yung pinaghihirapan natin Oh, tsaka makikita nyo rin doon pa lang, makikita nyo lang sa as website. early as now kung gaano May ka mga estimate siya. estimate kung magkano yung magiging pension nyo at the age of 56, 60, or 65. So malalaki rin, malaki-laki. Then syempre, i-increase pa siya as hindi kami nawala. Ano lang, na-busy lang. Oo, kasi nga pala may nag-comment doon sa last video, sabi niya, siguro umuwi na tong mga to. Going strong pa rin naman kami dito. So, so far okay naman. Although minsan na pag-usapan namin na masasuggest ko actually na punta kami ng US na lang. Pero so far okay na. Okay na. Kasi yung pagbalik kasi namin last year, sobrang adjustment din kasi. Sobrang busy, sobrang adjustment. Bago siya sa work. Bago din ako sa work. Tapos night shift pa ako. So, parang kung mag-vlog kami, parang wala na kami energy. Alam mo yun? Oo, lalo pa yung sa building. Sa amin kasi stressful. Oo. Yung ngayon. Stressful season. Actually, stressful year kasi bago yung building. Yun yan, napakita ko sa last video. Bago yung building. Bagong-bago. So, maraming... Siyempre, pag bago, hindi naman yan pulidong pagkakagawa. Nasa stage pa kayo ng turnover, di ba? Yeah, Kaya turnover medyo, stage pa rin. Marami pang mga mali, checklist. mga Checklist. Ano hindi ba pasok tawag sa doon? Punch list? efficiencies. Maraming hindi pasok sa plano, kulang or sobra, mga ganun. So, hindi naman sa umuwi, syempre, kailangan din mag-focus dun sa mga bagong work namin. At the Kasi same isa pa yun time, nga, inaano rin namin yung pasente ng mga bata. grabe naman yun. Pero speaking of uwi, yun nga, uwi kami next year. So, yun ang nilulook ahead namin from now. Naka-file na kami ng leave. Pero 1 month lang. Although tingin namin pwede pa naman sobra kasi nakakahiya lang kasi pares nga kami bago. Nakakahiyang mag-sobra pa ng leave. Nakakatuwa lang yung parehong employer namin kasi parehong in-approve yung leave namin. Ako nag-apply ako parang wala pa akong 1 month naman na ako. 2 months siguro sa work. Tapos in-approve siya. Siguro dahil hindi rin siya peak season. Pero Hindi siya peak season sa dito, pero peak season siya sa atin Pinas, kasi Holy Week yun eh. hindi siya only week. Bakasyon. Summer siya kasi. Summer. Ayun. I think ito lang. So pag hindi na pala nag-vlog, umuwi na ng Pinas. Yun yung sa amin. Yun yung sa amin ang huling na gano'n. Just ano naman, just hindi naman din nakakagulat, di ba? Kasi marami naman talaga ng uwi ng Pinas dahil sa hindi naging successful yung ano nila. O nga pala, may ano kami, may
di ba nag-aral ako? Nag-aral ako ng graduate studying for facility manager. Then natapos siya last month, Last month. September. So, isa pa yun, kaya busy rin siya. Oo, kasi Kasi nag-work, bago yung nag-work. work, nag-aral siya. nag-aral pa sa gabi. Siyempre, nag-a-adjust. Although ano lang naman yun, asynchronous karamihan, Online, ibig sabihin. online. Kaya, pero syempre, kailangan mo rin magpasa-pasa or kahit pa paano makinig. Pero hindi, tinignan ko lang din kasi yun, kasi nga, ang baba ng tuition, yun nga yung di ba, ayun yung struggle ng mga international students. Sobrang mahal na tuition, especially ngayon. Ang requirement is puro masteral, sobrang mas lalong nagmahal. Siguro pinakamura na yung 20K. I'm not sure Pero, Yeah, pero yung sa akin, PR PR rate Rates. na yung kung ginamit ko. So, magkano lang pinay ko, 1.2 ata, 1.3 per sem. So, after, 2 sem, so 2.6 lang, 2.3. 2.6. So, diba? may certificate na siya. Parang international student din siya. Actually, may pinaplano nga akong isa pa, di ba? Mas matindi-tindi. IRCC. Pero plano pa lang naman. Hindi pa gano'n pa 100%. Ipo-push. Bigat-bigat yun. Depende pa sa... Baka di na siya makapag-vlog nun. Depende pa sa... Gusto naman tayo mag-vlog rin kasi IRCC na ano eh. Magkano ka na mas ano ka na mag-comment and mag-suggest ng mga... mas may ano ka pa. Mas may cake ka, parang gano'n. Anyway, hindi pa nga sure yun. So, nag-isipan lang. Hindi siya napapagod mag-aral ako. Ayoko na. Oo, kasi nung college ako, ilan ba ako? Ilang taon ba ako sa Ay, college? naku. Di ba? Para siya nagdoktor. Nagdoktor. Ginagawa na naman niya ngayon. Oo. So, School ayun. bukol. School book. Ayun, sige. So, mamaya na lang mga boss. Siguro, pagdating doon, video na kami ng iba pang, Ano ba ito? Mga 2 hours ba? iba pang views. Video Quebec. lang namin, Quebec. 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 Pero yung mga Para makita rin yun yung eh. views lang i-separate video namin yun. Para lang, yun lang mismo makikita nyo. Ayun lang. Bye-bye. Tulog pa yung dalawang bata eh. Ano bang tulog yun? Lagi naman tulog yung basta biyak. Nag-swimming pa sila kanina umaga. Nag-swimming pa kasi kaya late na kaming imbis na maaga sana kami plano namin maaga pupunta para Mga makabalik bata na eh. maaga. Maganda rin kasi dun sa hotel may slide siya. Napakita rin namin sa Yun pala, so far maganda rin yung hotel namin dito sa Quebec. Windham Micro Hotel Windham sa dito sa Montreal. Montreal. May malapit pang Pinoy store na so far yun yung pinakamasarap at Ano siya? Restaurant. pinaka-okay na okay. Pinoy resto. Sarap. Pinoy resto. promise. Sana makita nila to, Char. Tinanong nga namin kung may sila sa Toronto or Wala. Scarborough. Nag-iisang branch lang daw. So anyway, yun. Anyway, yung target namin makauwi para makakain kami nun pag-uwi or kung hindi, bukas na lang ng umaga before uwi ng Toronto. Toronto. Okay? So, bye-bye!